Good morning and welcome to okay, so let's start. So dito meron tayong system component sizing. So size the system according to energy requirements. So for example, kung meron kang 10,000 watts per day or 10,000 watts yung energy requirements mo or nakukonsume mo sa isang araw, so dapat yung tawag dito, yung system mo is kayang ma-sustain yung 10,000 watts na kailangan mo. Ano pa ba? Okay? Hindi dapat sample nito, tawag dito, bibili ka ng component without knowing dun sa energy requirements mo sa nakukonsumo, no? For example, bibili ka ng solar panel, battery, charge controller na hindi ka naman nag-calculate. Hindi mo inalam kung ano ba yung nakukonsumo, ano ba yung susuplayan mo, no? Kasi yung iba kasi, pag bumibili sila ng mga gamit, for example, itong solar na ito, no? Akala nila only malakas talaga yung nakukuha ng free energy daw. Tama na free energy, pero merong limitation, no? Depende sa size ng or sa lakas ng component mo. Kasi kung ang component mo, ang kailan yung system is 5,000 watts per day, so hindi niya kaya yung 10,000. So para makaya niya, no? So sabi nga niya dito, size the system according to energy requirements. So dapat ang bibili mong component is 10,000 watts din yung kanyang kaya or kaya niyang gawin. So unang gagawin mo kasi dyan is i-calculate mo talaga yung mga appliances mo, ilang oras ba yung ginagamit, ilan ba yan, ilang watts yan, hanggang sa lalabas na yung tinatawag na energy requirement. Okay? So ano pa ba? So meron tayo dito, size the system according to budget. Siyempre naman, most important is yung budget na size the system according to minimum energy requirement and maximum budget, no? So kung ang maximum budget mo is gano'n na nga, 50,000, so ano ba yung minimum energy requirement mo? So ano pa ba? Okay, so lalagay tayo dito ng sample. Ang sample dito is dalawang bulb na 67 watts. Yung isa is 6 to 10 PM. Yung isa naman is 6 to 8 PM. Ibig sabihin, merong 4 hours, merong 2 hours siya ginagamit. So ang ginagawa kasi dyan, ito, imumultiply mo yung 4 hours sa 7. So 7 times 4 is 28. Plus, ito na naman, 7 times 2 is 14. So pag inad natin yung dalawa, 28 plus 14 is 42 watts. So yan daw yung nakukonsume mo per day. Itong dalawang bulb na ito. Okay? So ayan. So yung 6 to 10 PM is 28 watts a day. So now, anong solar panel ba yan? Anong charge controller? Battery ang pwede natin gamitin dyan. So makikita natin dito is question mark yung wattage, question mark yung amperahe, question mark din yung ampere hour ng battery. So proceed. Energy requirement 42 watts. Saan ba yung galing sa ito na nga, energy requirements. System conversion efficiency is 80%. So yung solar panel kasi natin, hindi natin yan i-expect na 100% talaga yan, no? So konti lang yun. Okay? So 42 watts a day, input from solar is i-divide natin ng 80%. Yan, so ang lalabas yan is 52.5. Ayan, 52.5 watts per day. So ibig sabihin yung solar panel daw natin is dapat makaproduce yan ng ganito sa isang araw. So ayan. Next, input from solar is 52.5 watts per day. Solar installation is 4.0 hours or 4 na oras yan. So yung 52, i-divide natin ng i-divide natin ng 4 hours. So ang lalabas dyan is 13.125 watts. So hindi kasi dapat na 52 watts din yung bibili natin ng solar panel kasi masyadong malaki yun. I-divide pa natin ng 4 hours yan. Itong 4 hours, yan yung oras ng pagbilad mo. For example, binilad mo siya from 10 AM to 2 PM, no? 10, 11, 12, 1, 2. So 4 na oras yun. So ganun. So ibig sabihin sa loob ng 4 na oras, makakaproduce yan ng ganito. Ayan. Dito naman, kapag i-divide natin, 52.5 divided by 4 is 13.125. Ibig sabihin sa isang oras, ito yung kanyang napoproduce, 13.125 watts. So kung i-reverse natin yan, reverse yung calculation, multiply naman. So 13.125 times 4 is, ito yung lalabas, 52.5 watts per day. Ayan. So kapag binaliktad, ito yung lalabas. So since wala tayong mabili na ganyan, pwede tayong bumili ng 15 watts. Pero since kung meron dito, ang ginamit natin dito is 20 watts. So 20 watts yung solar module natin. Okay, so battery naman, storage battery requirements. So
Yun pa rin, daily energy requirements natin is yung 42 watts per day. So days autonomy natin is meron tayong 3. Sabihin, 3 araw mo yan pwedeng gamitin kapag full charge. Maximum depth of discharge is 50. So, ibig sabihin, 2 beses or parang magiging 2 yung battery mo. No? So, ganun. Kasi hindi pwedeng ma-overcharge and over-discharge ang battery natin kasi bababa yung kanyang lifespan. Hindi naman agad-agad masira. Siyempre, hindi siya agad-agad masira. Pero, bababa yung kanyang lifespan. So, for example, 5 years. So, baka maging 1 taon na lang yan, 6 months, mga ganun. Kapag nag-over-discharge or overcharge. Mostly kasi hindi naman overcharge nangyayari, kundi over-discharge. Battery voltage is, of course, 12 volts. So, ayan. So, dito naman, battery capacity natin, calculation yan is, ito, 42 times 3, then divided by 12 times 50%. So, kung gagawin natin ano yan, gagawin natin, tawag dito, yung result dito is 126. 126, dito naman is 6. So, 126 divided by 6 is 21 ang lalabas. Ibig sabihin, 21 ampere dapat yung battery. So, since wala tayong ganyan, sakto. So, dito tayo sa 24 watts. Mostly kasi ito yung available sa market. No, walang mga ganito. Ayan. So, ang battery natin, 12 volts, 24 ampere. Yan yung battery natin para dun sa bulb. So, ano naman ang charge controller? Charge controller requirements, battery voltage is 12 volts. Itong wattage nito na 20 is galing yan dun sa PV module or solar panel or solar module. Ayan. So, itong 12 volts is battery voltage yan. So, 20 divide natin ng 12. Ganun lang. So, ang lalabas is 1.6 ampere. So, yan yung input. No? Ito naman yung load current or yung sa output papuntang dalawang bulb. So, or bulb. 12, tawag dito, 7 plus 7 is 14. 14 divided by 12 is 1.16. Okay, so, dito kasi hindi tayo pwedeng gumamit ng mas mababa dun sa result. For example, ito, result niya is 1.6. Tapos, ang ginamit niya is 1 ampere. So, hindi pwede masunog yung charge controller natin. So, dapat mas malaki dito sa kanyang result. So, ang kinuha natin dito is 3 ampere. 3 ampere daw dapat yung gamitin mo. At least, mas malaki pa rin doon sa tawag dito, result. No? Okay. So, 3 ampere. Pero mostly kasi sa market is 10 ampere minimum ng charge controller natin. Ayan. Okay? So, now, na-identify na natin yung solar panel, charge controller, and battery. So, meron tayong 20 watts sa solar, 3 ampere sa charge controller, and 24 ampere hour sa battery natin. Okay? So, thanks for watching. Okay, so this portion was brought to you by Lazada and Shopee. Okay, so thanks for watching.